Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob ng tumugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, pagkalooban ninawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa kanyang paanyaya. Ipanalangin din natin sa pagdiriwang ito ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Maging huwaran nawa nila si Maria sa pagdadala ng kanilang puso si Jesus sa lahat ng oras at lugar. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos,
magbabalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ika'y manunumbalik, o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami at tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi mo na niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog at mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iya'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan ng kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tawa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo na po sa panahon ng Adbyento. Kaya nga kung mapapansin po natin ang ating Advent wreath dito sa harapan, dito sa ating altar, ang lahat po ng kandila ay nasindihan na. Nangangahulugan na sa mga susunod na araw, ipagdiriwang na po natin ang araw ng kapanganakan ng Panginoon, ang araw ng Kapaskuhan. Kaya magandang pagnilayan po mga kapatid, sa tulong po ng ating Ebanghelyo at mga pagbasa para sa araw na ito, ang pagdiriwang nila ng unang Pasko. Ang atin pong mga pagbasa para sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo ng unang Kapaskuhan ay puno ng kapayakan. Ang unang Kapaskuhan ay simple. Bakit? Tandaan natin, si Jesus ay ipinanganak sa isang sabsaban. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem. At alam natin na ang Bethlehem nung panahon ni Jesus, isang bayan na hindi binibigyan ng halaga. Dahil ito'y isang bayan lamang na maliit. Madalas, nung mga panahon na yon, ang mga hari, ang mga lider ng lipunan, ang mga makapangyarihan, ipinanganganak sa Jerusalem. Pero bakit nung panahon ng Panginoon, pinili ng Diyos ang isang maliit na bayan ng Bethlehem? Payak ang unang Pasko. Simple ang unang Pasko. Kaya nga doon sa ating Ebanghelyong napakinggan, yung pagbisita ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, panawagan din sa atin na pinili ng Diyos ang dalawang babaeng ito. Bakit? Dahil nung panahon ni Jesus, ang mga kababaihan ay hindi binibigyan ng halaga. Hindi pinapansin ng lipunan ng mga babae. Si Maria, si Elizabeth, matanda na, walang kakayanang magkaanak, pero binayaan ng anak. Si Maria, mula sa isang bayan ng Nazareth, isang maliit na naman na bayan. Pero pinili sila ng Diyos, si Elizabeth
upang magdalang tao at maging ina ng maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Si Maria, pinili ng Diyos upang magdalang tao at ipanganak ang magiging anak ng Diyos na si Jesus. Simple po ang mga taong ito. Simple ang unang Pasko. Pero sa kabila ng kapayakan, ang unang Pasko ay tunay na makahulugan dahil nandoon si Jesus. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na pagdiriwang ng Kapaskuhan, kung gusto natin itong maging makahulugan, dapat nandoon ang Panginoon. Kaya nga, magandang tanungin po yan, no? Sa sarili natin sa mga oras na ito. 3 araw bago ho magpasko. Marahil ang iba sa atin, aligaga pa rin sa napakaraming bagay. Aligaga pa rin na mamili, maghanda ng susuotin, dumalo sa mga Christmas parties. Aligaga pa rin kung anong susuotin at anong kakainin sa Noche Buena. Pwede pong mawala ang lahat ng bagay na iyan. Pero ang unang Pasko, simple, ngunit tunay na makahulugan dahil nandoon si Jesus. Kaya nga, magandang pagnilayan po natin sa tulong nito, mga kapatid, yung ating ibanghelyong napakinggan. Tandaan natin, si Maria, binisita ang kanyang pinsan na si Elizabeth. At nung mga oras na iyon, si Maria ay nagdadalang tao na din. Si Elizabeth, kakaiba ang kanyang pagdadalang tao. May edad na siya, marahil matanda na, hirap na sa kanyang pagdadalang tao. Pero nung nakita ni Elizabeth si Maria, ano po yung sabi sa ating ebanghelyo? Naggagalaw ang bata sa kanyang sinapupunan. Napuno ng galak si Elizabeth nang makita si Maria. Bakit? Dahil si Maria ay may dala sa kanya. At sino ang dala ni Maria? Walang iba kundi si Jesus. Ngunit hindi lang basta-basta. Hindi lang basta may dala si Maria at hindi lamang si Jesus ang kanyang dala. Kundi sa kaibuturan ng puso ni Maria, nandoon ang kanyang pag-ibig na bit-bit-bit-bit kay Elizabeth. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi lang marahil nakita ni Elizabeth yung regalo, bagkus nakita ni Elizabeth yung kaibuturan at kagandahan ng puso ni Maria na dalin si Jesus. At yun ang nagbigay ng ligaya. Yun ang nagbigay ng tuwa. Mga kapatid, ngayong malapit na ang Kapaskuhan, marahil may kanya-kanya tayong pupuntahan. May kanya-kanya tayong bibisitahin. At alam po natin, parte po ng kultura nating mga Pilipino, na kapag tayo po ay may bibisitahin, meron tayong bit-bit-bit-bit. Meron tayong mga dala-dala. Pero minsan nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, kung ang dati ang batian po natin, kamusta ka? Di ba ganyan ang batian talaga kapag matagal kayong hindi nagkita? Kapag meron kang binisitang isang tao, kamusta ka? Dati po yun. Ngayon kasi kapag may binisita tayo, ano yung bit-bit-bit-bit at dala-dala natin? Chismis. Di ba? Kung dati, ang batian natin, kamusta ka? Ngayon, ang batian na natin, anong balita? Anong latest? Pero mga kapatid, nung pumunta si Maria kay Elizabeth, bit-bit ang Panginoon,
sa kaibuturan ng puso ni Maria, nandoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At yun din ang nagbigay ng kaligayahan kay Elizabeth. Kaya kapag tayo po ay bibisita, baka nga masyadong mamahalin yung daladala natin. Baka nga yung daladala nating mga bitbitin o pasalubong, mamahalin, magaganda, pero bigat na bigat naman yung puso natin, hindi yun magbibigay ng kaligayahan. Hindi po yun ang magbibigay ng kaligayahan. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, nagdiwang po kami ng Christmas party dito po sa Nazarene Catholic School. Kasama po yung mga teacher at staff ng school. At nung nagpa-party na po, no, kasalukuyang nagpa-party, at kumakain po ang mga staff, ang mga guro, meron pong isang staff doon, niloko ko. Sabi ko sa kanya, "O kuya, ba't hindi ka kumakain? Kumain ka na, maraming pagkain, masarap ang pagkain." Nagtatawanan po yung mga tao sa kanyang paligid. Sabi ng mga tao sa kanyang paligid, "Hindi po talaga yan kakain, Father. Nag-sharon nga po eh." Ibig sabihin, nagbalot na po ng pagkain. Pinakita po sa akin nung taong iyon yung pagkain, nakalagay po sa isang plastic labo. Marahil naghalo-halo na po yung kinuha niya at sinaron niya doon sa plastic labo. Sabi niya sa akin, "No, Father, yung kakainin ko po, iuwi ko na lang po sa anak ko." No? Sabi ko, "Kumain ka pa, marami pang pagkain." "Hindi na po, Father. Yung share ko po, iuwi ko na lang po sa anak ko." Kinabukasan, nakita ko po ulit si Kuya. Kaya sabi ko sa kanya, "O Kuya, kamusta?" Sabi niya sa akin, "Alam niyo, Father, kagabi, hinintay po ako ng mga anak ko. Kasi nung nakapagbalot po ako ng pagkain, tinext ko sila. Sabi ko, hintayin niyo ako, may dala akong pagkain. Nag-Christmas party kami." Nung pag-uwi niya daw, hinintay daw siya at nakauwi siya na mag-aalas 12 ng hating gabi. At ang sabi niya sa akin, "Alam niyo, Father, kahit po hindi na mukhang kaakit-akit yung pagkain dala ko kagabi, pinagsaluhan po ng mga anak ko at tuwang-tuwa po sila. Masayang-masaya po sila." Marahil, mga kapatid, wala yan sa regalo, kundi nasa taong nagbibigay ng regalo. Wala yan sa regalo, kundi sa taong nagkakaloob ng regalo. Nung pumunta si Maria, bitbit niya si Jesus. Pero kasama sa pagbitbit niya kay Jesus ay yung kanyang pagmamahal kay Elizabeth. Mga kapatid, simple po ang unang Pasko. Hindi magarbo, walang lechon, walang ilaw, pero makabuluhan dahil kay Jesus. Nawa po ngayong darating na Kapaskuhan, may handa din po natin ang ating mga puso upang mapagdiwang po natin ang Pasko ng tunay na maligaya dahil nagmumula ang kaligayahan kay Jesus. Ang tunay na makahulugan na Pasko ay hindi makikita sa handa, sa bagong damit, sa mga pailaw, sa mga pagkain kakainin, kundi ang tunay na makahulugan na Pasko, makikita kung isa sa puso si Jesus. Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Buong puso naming hinihiling, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ibahagi nawa ng simbahan ang makadiyos na galak sa sangkatauhan. Sa mga nagdadalamhati, may sakit, matatanda at mga may kapansanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging laging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Mamulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing huwara naman sa pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan upang tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikhang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Inihiling po namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman.
Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Amin, Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.